Hope beyond the grave. Alam nyo ba na ang kamatayan ay hindi ang katapusan ng mga taong may pananampalataya sa ating Panginoon? Sapagkat ang wika ng ating Panginoong Hesus sa Juan 11:25, ganito ang ating mababasa. I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live again. Ang ating Panginoong Hesus ang nagsalita rito at ang wika niya, ako ang pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin, bagaman siya mamatay, ay muling mabubuhay siya. Kaya tunay na may pag-asa sa kabila ng libingan, sapagkat merong pagkabuhay na maguli sa mga taong may pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya kung nakaranas tayo ng kalungkutan kapag tayo namatay ng mahal sa buhay, dapat malungkot tayo na hindi tulad ng mga walang pag-asa, kundi bunga ng ating emosyon sapagkat malungkot nga at nagdadalamhati tayo kapag nawalan tayo ng mahal sa buhay. Pero lagi nating isipin ang pangako ng Panginoon. Ang kanyang mga salita ay ating panghawakan at ang kanyang mga pangako ay ating magiging katatagan sapagkat ang sabi ng unang Tesalonica Kapitulo 4, versikulo 14, kung paanong binuhay ng Diyos ang ating Panginoong Hesus ay mula sa mga patay, ganon din naman ang mga patay ay muling mabubuhay. Kailan ito mararanasan? Sa verse 16, sa pagdating ng ating mahal na Panginoong Hesus. Lahat ng mga namatay na may pananampalataya, namatay sa ating Panginoong Hesus ay muling bubuhayin. At ang kagandahan nito mga minamahal, sa pagkabuhay na maguli, hindi na muling mamamatay ang mga taong may pananampalataya sapagkat bibigyan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. At papalitan ang katawang nasisirat, nabubulok at namamatay, papalitan ng katawang maluwalhati, katawang tulad ng ating Panginoong Hesus nung siya ay nabuhay mula sa mga patay. Kaya laging may pag-asa sa kamatayan ng may pananampalataya. God bless you.